Okay, so good evening everyone. Welcome to BESP, our Basic EBC Success Program. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, magpakilala lang din po ako ng mabilis. My name is Robbie. Ano ulit pangalan ko? Pa-chat naman sa ating comment section. Always remember ang buhay ng training at ang paraan para matuto ay ang participation ninyo. So mas maganda nag-i-engage tayo kahit sa Zoom lang tayo nagti-training. So my name is Robbie. I am a college dropout, took up AB Political Science. I became coach and mentor during my first to second year in this kind of industry. Naging car achiever before pandemic, former top earner, a cash flow graduate, hanggang sa maging cash flow moderator po ako. The same time, I am a graduate of How to Win by Mr. Chinkitan, a graduate of Ultramagnetic Persuasion by Mr. John Calob, highest paid speaker in the Philippines, graduate of Leadership Training with Francis Kong, graduate of SLS or the Successful Living Summit with T. Harv Eker, twice graduate of Millionaire's Mind Intensive by T. Harv Eker, twice graduate of UPW or Unleash the Power Within by Anthony Robbins. I am also a graduate of National Achievers Congress by Success Resources and graduate of Sales and Leadership Training by Blair Singer. So lahat ng training na graduatean ko, lahat po yan ay bayad. So okay lang ba? Lahat ng natutunan ko sa paid trainings na yan ay ibibigay ko sa inyo ng libre. Paki-type naman sa ating comment section kung sino dito gusto makakuha ng libreng training. Paki-type ng libre sa mga audience natin for tonight. Ayan. So thank you so much sa lahat ng nagpa-participate. Ayan. So thank you. Ayan. Sige, libre. So syempre, ano nga ba yung pag-uusapan natin for tonight? Bago tayo magsimula, mag-usap muna tayo. Bakit nga ba importante na nag-a-attend ka ng training? Sa mga katulad nitong training. So, simple lang. What is the importance of EBC training? So, katulad ninyo, nung ako ay ma-engage sa negosyo, wala din po akong alam. Why? I am a college student by that time. Took up AB Political Science. Kung mapapansin ninyo, walang negosyo sa background ko. Sabi sa akin ng nagpasali sa akin, sabi sa akin ng naging mentor ko, lahat ng bagay na madali, humihirap kapag hindi pinag-aaralan. At lahat ng bagay na mahirap, dumadali yan kapag sinubukan mong aralin. So good news, katulad ninyo, naimbitahan lang din ako mag-attend ng training. So bakit? Training is the backbone in building your network. So ibig sabihin, alam nyo ba kung ano yung backbone? Alam nyo yung back? Alam nyo yung bone? Pagsamahin nyo. Yun yung backbone. So, kidding aside, ayan, so at least napatawa ko kayo, di ba? So, kidding aside, yung training natin ang magsisilbing foundation mo for you to learn and acquire knowledge sa negosyong pinasok mo. So bakit nga ba importante na nagtitraining ka? Simple lang naman, kahit gaano kadali yung bagay na yan at kahit ano pang alam mo sa labas, hihirap yan kapag sa simula't simula pa lang hindi mo aaralin or hindi mo continuously paglalaanan ng oras para matutunan. So sabi dito, ang training, ang backbone in building your network. Yes po, tama po kayo ng rinig. Network po yung ginagawa natin. This is a networking business. So wag kayong mandilat ng mata, wag na rin kayong magulat. Tama? At the same time, bakit importante ang EBC training? Simple lang, it builds your confidence. So, in building your business, you have to have a solid foundation. At good news, sa negosyong ginagawa natin, ang pundasyon mo para mag-build ng network ay ang training at kaalaman mo sa negosyong ginagawa mo. Maniwala ka sa hindi, kahit gaano ka kagaling, kapag hindi mo hinasa ang knowledge na meron ka, hihina at hihina, rurupok at rurupok ang pundasyon na binubuo mo. Dito sa negosyong ginagawa natin, napaka-importante na solid ang foundation mo. The more na lumalalim yung alam mo, the more na lumalalim yung pundasyon mo, the more na mas nagiging stable yung negosyo na meron ka. And good news, kapag marami kang alam, kapag marami kang natutunan, at kapag marami kang kayang i-execute
sa lahat ng natutunan mo, it builds your confidence. Tandaan mo, kahit gaano ka kagaling, kung wala kang confidence sa sarili at paniniwala sa negosyo na meron ka, hindi maniniwala yung tao sa'yo. Kaya napaka-importante na alam mo yung negosyo mo, 360 degrees. Napaka-importante na may idea ka sa negosyong pine-present mo. Maniwala ka sa hindi, kahit gaano pa kaganda yung sistema ng business, kahit gaano pa kaganda yung negosyong pinasok mo, kahit gaano pa ka fast moving yung produkto na hawak mo, kapag wala kang confidence at wala kang sapat na knowledge para sa produkto na binebenta mo, hindi ka makaka-close ng sales. Tama. So bakit importante ang training? Again, it enables you to develop your good learning and listening attitude. So kung ikaw nag-attend ka ng new dealers orientation or nung course 1 training natin, naging tackle doon. Na-tackle doon. Hindi ko maalala yung Tagalog. Napag-usapan doon, thank you. Napag-usapan doon or naituro sa New Dealers Orientation yung tinatawag na Good Learning and Listening Attitude, yung GLLA na tinatawag. Bakit importante yung training? Doon kasi natin nalalaman kung ikaw ay may GLLA. Congratulations for being here. Naniniwala ako na meron kang good learning attitude. Bakit? Nandito ka ngayon eh. Anong oras na? Nanonood ka na dapat ng Tanggol? Nanonood ka na dapat ng Batang Quiapo? Pero hanggang ngayon, kasama ka pa rin namin sa Zoom. So, meron tayong 4 na kaluluwa na kinuha ng higaan. Ano po? Kasi 29 na lang yung naiwan. So, imagine, sa dami-dami, sa libo-libong member na meron tayo, sa daan-daang members na meron si EBC, iilan lang kayo dito na naglaan ng oras, ng panahon para makinig sa training. So, sabi dito, bakit importante yung EBC training? Kasi ito yung nagbibigay ng pundasyon. Kasi ito yung backbone ng negosyo na meron ka. So, bakit wala ka ngayon sa training? Tama? So, congratulate yourself kung andito ka pa rin hanggang ngayon. Bakit? Meron ka na kasing good learning attitude. Ang hindi ko na lang sigurado kung may good listening attitude ka pa. Bakit? Pwede kasing kasama ka namin ngayon. Oy, bumalik yung 2 kaluluwa. Pwedeng kausap kita ngayon. Pwedeng nakikinig ka sa akin ngayon or kaya naka-tune in ka ngayon pero hindi na ako sigurado kung nakikinig ka ba talaga sa akin ngayon. So kaya pinapabukas ko yung camera ninyo kanina para nakikita ko kung ikaw nga ba ay 100% naka-in-tuned pa sa training natin for tonight. So kung ikaw ay nasa R2M level, alam nyo yung R2M, yung Road to Millions na tinatawag. Kung ikaw nalampasan mo na yung unang level natin which is the 4K runner at ikaw ay nasa 8K runner stage, ito ang training na importanteng ina-attendan mo. Bakit? Kasi lahat ng activities to know na pinapagawa dun sa'yo ng mentor mo ay masasagot ng training na to. Kaso lang, nagiging daga ka kasi every time may training. Mentor, ano po yung daga? Alam nyo kung ano yung daga? Yung daga, mahilig sa keso. Kaya kapag pinapatraining ni mentor, asan ka na? Piniem ka ni mentor, Jacob, training na. Si Sir Jacob nagiging daga. Keso ganito, keso ganyan, keso walang internet, keso maulan, keso putol-putol yung signal. So nagiging daga ka, tama. So paano ka matututo? Paano mo malalaman na importante yung training sa negosyong ginagawa mo? Kung every time meron tayong training, kailangan ka pang hanapin. So, isa po sa pinaka-importanteng bagay na kailangan mong matutunan sa negosyong ginagawa natin ay yung pagbibuild ng habit na every 7:30 p.m. dapat naka-tune in ka sa Zoom natin para mag-attend ng presentation at training. Sabi kasi sa akin ng mentor ko dati, nung nagsisimula pa lang ako, kapag ikaw may bagay na tinuro sa'yo at hindi mo pa kayang ituro, ibig sabihin, hindi mo pa alam yon. Narinig mo lang. So, ang gagawin mo, para makabuild ka ng habit at matutunan mo hanggat hindi mo pa kayang i-present yung pine-present ng presenter natin, ibig sabihin, narinig mo lang yon. So, anong gagawin mo? You stay every day, you
you give time every day para matuto sa presentation natin. Bakit? Darating kasi yung panahon, mag-isa ka nang magpe-present. So paano mo yun gagawin kung wala kang idea sa bagay na ipe-present mo? Sabi sa akin ng mentor ko, hanggat hindi mo pa kayang ibuga yung binubuga ng speaker, ng trainer, dapat araw-araw, gabi-gabi, nakikinig ka pa rin ng training. In-tuned ka pa rin sa training. Ang problema, tuwing training na, tulog ka na. Tama-tama. Mentor, naka-tune in naman po ako sa Zoom. Yun yung kaibahan ng taong committed at interested. Interesado ka lang, umattend ka lang ng Zoom para lang masabi that you have attendance. Nasa Zoom ka, hindi ka hahanapin ng mentor mo kasi yung pangalan mo nakalagay dyan sa attendees. Pero yung totoo, tulog ka na. So sayang oras. Sana kung in-off mo na lang yung Zoom mo, baka nakakonect pa ng mas maayos sa internet connection nyo yung mga kasama mo. Tama? So, again, napaka-importante ng training sa negosyong ginagawa natin. Ito ang magbibigay sa iyo ng idea at confidence sa negosyong ginagawa natin. So, sabi nga dito ni T. Harv Eker, ang pag-a-attend daw ng training, it improves yourself. The way you speak, the way you look, the way you attract people, the way makisama ka sa tao. So sabi, attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Avoid alam ko na yan attitude. So rich people see opportunities, poor people see obstacles. Rich people see potential growth, poor people see potential loss. Rich people focus on reward, poor focus on the risk. So dito sa ginagawa natin, actually isipin mo lang naman to na risk kapag ikaw wala kang idea, sumali ka lang. Kaya napaka-importante na nagtitraining ka. Bakit? Skills is one thing, but attitude is everything. Skills can be taught, skills can be honed, pero yung attitude mo, yung patience mo towards sa negosyong ginagawa natin, kasi ang tawag dito investment eh. You are investing your time to gain knowledge. So, kahit naman saan ka pumunta, 'di ba? Sa school nga eh, 'di ba? Sa school 16 years ka nag-aral. 16 years ka nag-invest ng panahon mo diyan, ng edad mo diyan, ng araw mo diyan just for you to learn. Ang good news, hindi tinuturo sa school kung paano yumaman. Tama-tama. Ikaw ba, tinuruan ka ba sa school mo na kahit yung word na success, pinapasulat sa iyo pero yung meaning noon hindi naman tinuturo sa iyo. Tama-tama. So, kung ikaw nag-i-invest ka ng time para matuto sa school, so bakit hindi mo gawin yon dito sa negosyo na pwedeng turuan ka paano yumaman, paano maging successful sa buhay? So, kung ikaw, bago ka sa trabaho, mag-i-invest ka rin naman ng panahon, mag-i-invest ka rin naman ng oras, mag-i-invest ka rin naman ng pagkakataon na matuto. So, kung ikaw, ginagawa mo yon sa work mo, bakit hindi mo gawin yon sa negosyo na pwedeng mag-angat sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo? Tama-tama. Maniwala ka sa hindi, kapag yung negosyo hindi mo inaral, darating yung panahon na acne ka pa rin. Alam mo kung ano yung acne? Ayaw ko na yan. Bakit? Hindi mo kasi inaral eh. Hindi mo kasi natutunan eh. Tinamad ka na kasi mag-share kasi feeling mo mahinang nilalang ka because you focus on entertainment rather than gaining knowledge. Tama? So kaya sa mga nanonood dyan ng tanggol, hindi ko po kayo inaano ha, na baka mamaya sabihin nyo, pati yung panonood ko ng TV, pinakialaman naman ni Ma'am Robbie. So hindi po, babawasan nyo lang. Ang good news, bihira po binabagsak yung ganitong training. Ang tawag po dito, special training. So hindi natin alam kung kailan ulit tayo magkakaroon ng ganitong training. So, maraming paraan para matuto ka sa negosyong ginagawa natin. All you have to do is seek your mentor para bigyan ka ng idea paano ka matututo sa mga bagay na ginagawa natin. So, alamin natin ang mga basic business terminologies natin dito kay EBC. So, anong ibig sabihin ng EBP? Na which is yun yung una, bago ako, yun yung unang ginawa ni Sir Alan kanina. EBP stands for EBC, Business Presentation. NDO stands for, ito yung course 1 na tinraining naman ng ating presidente, New Dealers Orientation.
HTI or how to invite. Ito naman yung tinraining nung magandang Vice President for Finance, si Ma'am Robbie. So how to invite naman ang tawag doon or HTI. Other term is prospecting and inviting. BESP, ito na po yon, Basic EBP Success Program. 7-7, ito yung training natin last Wednesday. 7 reason why people fail and 7 reason why people succeed in multi-level marketing. TT. O baka ano isipin nyo. T. Ano ba yan yung tawa nyo? Mabilis lang yung pagkakabanggit yung mga tawa nyo naman. T. Technical training. Ito naman yung website tour. Ito naman yung load central training. So ito siya. And of course, the 12 inevitables of success na ako din po yung nag-training. Sa technical training, normally ang mga speaker po natin dyan is the top performing leaders of EBC. Ano yan, sila Sir Jacob, sila Ma'am Ana, sila Sir Ryan, sila Ma'am May, sila Ma'am Jen. So yan yung mga speaker, normaling speaker natin. So may iba pa tayong mga special training like the mind calibration na tinitraining ng ating presidente. Meron tayong other training, you training that focuses on you. So kung paano may improve yung sarili mo, abangan natin. Kasi yung training na yan, once in a year lang yan binabagsak, yung mga ganyang training. Meron din po tayong strategic training at meron din po tayong 10 basic step in doing your EBC business na tinitraining naman ni Sir Alan. So may mga iba't iba tayong training kapag hindi ka pa natuto. Ewan ko na lang. Tama? Ang malupit nun, may uploaded yan sa YouTube, may uploaded yan sa ating Millionaires Community Group, at may uploaded yan sa mismong ebcdropshipping.com website mo. All you have to do is go to the marketing tools menu and then makikita mo doon yung side ng mga training videos and slides natin na pwede mong aralin. So training helps you develop 100% belief in the system. Belief does not sit on the couch and wait for success to show up. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kalupit, kapag wala kang belief sa sistema na meron ka, mararamdaman po yan ng tao. 'Di ba? So kahit gaano ka kagaling magsalita, kapag hindi ka naniniwala sa negosyo na pinasok mo, sa sistema na pinasok mo, maniwala ka sa hindi, mararamdaman niya ng tao. Mararamdaman niya yan ng kausap mo. Bakit? Pinapresent mo lang sa kanya yung negosyo para lang makaraos. Kasi ikaw mismo, hindi ka naniniwala. So, dito sa negosyong ginagawa natin, paniwalaan mo muna yung sistema. Paniwalaan mo muna yung kumpanya. At ikaw, lalalim yung pundasyon mo, yung belief system mo sa kumpanya, sa mentor mo, sa produkto, sa sistema, sa may-ari, sa industriya kapag ikaw trained yung isip mo. Tama? Mentor, paano ba magiging trained? Simple lang. Attend. sorry. Attend ka, may naka-open po na mic. Ayan. So, sa ating mga co-host po, ano naman ang ating mic? It's distracting sa naka-open. Ayan. So, nawala tuloy ako. Training helps you to develop 100% belief in the system. So, kung ikaw right now is struggling ka pa rin, hanapin yung confidence mo pagdating sa industriyang ginagawa natin. Napakasimple lang naman. Napakasimple ng kailangan mong gawin. Attend training. Hasain mo yung sarili mo. Maniwala ka, nakakayanin mo at kakayanin mo at yung paniniwala na yon dalhin mo mula sa hindi mo pa kaya hanggang sa makaya mo na. Lagi po natin yan sinasabi. Pero mangyayari lang yon kung ikaw buo yung paniniwala mo sa negosyong ginagawa mo. Walang duda, walang fear. So, mangyayari lang yan kapag ikaw trained ka. Tama? Success is for the strong heart, sabi nga. So what is network marketing? Ayan. So andito na tayo. Ano nga ba yung industriya na ginagawa natin? So sa iba kasi kapag naririnig yung networking, opo. So kapag nalinig na nila yung networking, na negative na yung dating sa kanila. Tama? Na kapag sinabing network marketing, pakiramdam nila yung pinasok nila illegal.
So ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba talaga ang network marketing? In layman's term, many generation of distributors. So MLM, multi-level marketing. Kahit anong term yan, ang pinaka-bottom line, this is a networking business. Yes, this is a networking business. So kung hanggang ngayon, hindi ka naniniwala na pumasok ka sa network marketing o sa networking, dun tayo ngayon magkakasubukan ng belief system. Tama? Kaya baka wala kang napapasali. Kaya baka hindi ka nagpe-present. Kaya baka hindi mo sinishare yung negosyo sa mga kaklase mo, kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo kasi napakababaw ng belief system mo sa negosyo na meron ka. Bakit? Hindi mo kasi alam kung ano yung industriya na pinasok mo. Bakit? Napakababaw kasi ng knowledge mo sa industriya na meron tayo. So right now, okay lang ba aralin natin ano yung network marketing? Okay lang? Patype naman ako ng okay kung nandyan ka pa. Okay, Your Honor. Tama? So aralin natin yung industriya na meron tayo. Let's start. What is network marketing? Ayan. This is a system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. So, ibig sabihin, ito yung mga tinatawag nating traditional business. Ganito yung nagiging chart ng mga traditional channel option or yung mga traditional business. From manufacturer, ito yung nangyayari sa labas. From the manufacturer, pupunta siya sa wholesaler, papunta sa dealer, papunta sa mga customer. Kapag yung iba namang ano natin, iba namang sistema natin, paki-mute po yung mga ano, pwede ba tayo mag-request sa host? Ayan, thank you po. Yan. So from the manufacturer, go to their own sales force of representative papunta sa customer. Ganon din po dito sa third panel natin. From the manufacturer to distributor to customer. Dito po tayo sa number 3 options natin. Sa channel options natin. From manufacturer or from the company. From the company, mapupunta sa mga distributor, papunta sa customer. So ma'am, bakit hindi na po dumadaan sa wholesaler, sa ka-dealer? Kasi eto, ang negosyong to, pamilyar tayo sa Pepsi. Sino dito alam kung ano yung Pepsi? Ayan. So kung ikaw, familiar ka sa Pepsi, sa kanila, kung ito sa manufacturer or sa planta nila, papunta sa mga wholesaler, papunta sa mga dealer nila, sa mga tindahan, hanggang pupunta sa customer. So ang good news, dito sa channel option na to, hindi ka pwedeng dumirekta sa manufacturer. Kaya minsan, ang way of marketing nila ay naghahanap sila ng mga artista na mag-endorse or mag-advertise ng negosyo na meron sila. Sa term naman ni network marketing o sa atin sa network marketing, from the manufacturer or the company itself, papunta sa mga katulad natin na dealer, direkta na sa mga customer. Tayo na yung magbibigay directly sa mga customer. Bakit? Imaginein mo, si Manny Pacquiao, kukunin natin na taga-advertise ng perfume na meron tayo. Sino dito nakakakilala kay Manny Pacquiao? Sige nga, patype sa atin sa chat box natin kung kilala mo si Manny Pacquiao. So kung ikaw kilala mo si Manny Pacquiao at siya yung kukunin nating endorser, the question is, si Manny Pacquiao ba mahal na? Yes. Milyon na ang bayad sa kanya kapag siya yung mag-i-endorse ng negosyo na meron tayo. Bakit? Mataas na yung rate niyan. Artista na kasi yan. Milyon-milyon yung babayaran mo, tapos ang ipang i-endorse lang sa produkto natin, ABC, spray, you know? Tama? Tapos magbabayad ka na ng milyon. Pero dito, sa negosyo natin, kay EBC, hindi na tayo naghahanap ng artista, kundi naghanap na lang tayo ng katulad ninyo na mga artistahin. Tama. Yung iba para, ay, yung ngiti ni Ma'am Emmy, parang hindi ka naniniwala, ma'am, na artistahin ka, ano? So, mga katulad natin na artistahin, bakit?
ang tawag kasi sa ginagawa natin is word of mouth advertising. Hindi na natin kailangan magbayad ng milyon-milyon sa artista, kundi yun na lang yung ibibigay sa atin bilang commission sa pagpuproduce ng sales and customers sa negosyo na ginagawa natin. Naunawaan po? Naunawaan mo na ngayon ano yung network marketing. Tama? So the same time, ayan, isa-isahin natin. Network marketing is a marketing system used to promote the products by dividing the profit among distributors. Nasabi ko na to kanina. Bilang isang dealer, kesa maghanap tayo ng mga tao, ng mga artista na magbebenta ng produkto natin, ikaw na lang yung babayaran natin. Ikaw magbibuild ka ng network mo para napapasa mo yung sistema ng pagpo-promote sa mga tao sa paligid mo. Word of mouth advertising. Approach of selling products, services directly to the customer. Ma'am, bakit hindi na lang po kami mag-direct sa planta? The question is, kung magda-direct ka ba sa planta, asan ang planta ng Pepsi? Di ba sa Santa Rosa, Laguna? Pag dumirect ka sa planta, pagbebentahan ka ba niya ng isang pirasong Pepsi? Malamang hindi. Tama-tama. So kung direkta kang pupunta doon at ang bibilin mo lang ay isang pirasong Pepsi, hindi ka rin naman pagbebentahan. Ituturo ka sa tindahan. So dito, sa negosyong ginagawa natin, ikaw mismo ang magdadala sa customer mo. Papalawakin mo yung known at engagement sa products na meron tayo sa pamamagitan ng word of mouth. Ikaw na yung magpo-promote. Ikaw ang walking and talking billboard ng EBC. Maganda, maganda. Yung speaker. Charot lang. So at the same time, dealers and distributors are provided with commissions instead of paying for traditional advertising mediums. So instead na nagpapa-billboard pa tayo, instead na nagpapa-radyo tayo, instead na nagpapa-dyaryo tayo, nagpapa-television advertisement, ikaw na lang. Ikaw yung walking billboard. Ikaw yung magpo-promote ng produkto mo. And in return, you'll get commission on the sales that you created. Tama-tama. So, yan ang network marketing. Yan ang sistema ng network marketing. At the same time, this is a referral-based business which allow leveraging. Ayan. So, thank you so much. This is a referral-based business which allow leveraging in order to have a residual stream of income. Selling and building organizations without the hassle of putting up business to yourself. Sabi nga ni John D. Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. So dito sa ginagawa natin, from the word itself, leverage. Sabihin mo nga, leveraging. Diba? So yung ginagawa natin, it promotes leveraging. Ano yung leveraging? From the root word lever, mga bagay na nagpapabilis ng trabaho. So dito sa ginagawa natin, we create leveraging by duplication, pagpaparami ng sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao by doing, by having manpower. Tama. So yung manpower na yon ang iduduplicate mo na maging kasing galing mo, na makaya niya kung ano yung ginagawa mo, na maituro niya kung ano yung tinuturo mo. In that way, mas mabilis makakapag-build ng organization. So ibig sabihin, it involves leveraging process, duplication, and manpower. So punta tayo sa sinabi ni John D. Rockefeller, I would rather earn 1% of a 100 people's effort than 100% of my own effort. So mas gugustuhin niya pa daw kumita kahit 1% lang sa effort ng 100 tao kesa naman 100% yung ini-effort niya tapos 1% lang yung kinikita niya. So ikaw, kung ikaw ang papapiliin, anong gusto mo? Yung 100% ikaw yung nag-e-effort o tuturuan mo yung mga tao sa paligid mo na matutunan yung bagay na ginagawa mo
para 1% lang yung gagawin mo, pero ang income potential mo is 100% of the people around you. Yung mga taong tinuruan mo ng negosyo natin. So, di ba mas masarap yung may katuwang? Tama-tama. Sa mga mag-partner dyan, mas masarap kapag magkatuwang. Tama-tama. So, ganun din sa negosyong ginagawa natin. All you have to do is to find your people, find the right people that will do whatever you can do and can study whatever you want to know too para magtulungan kayo i-build yung organization para sa negosyo. Tama-tama. Nasusundan pa? Nandyan ka pa? Naka-intune ka pa ba? O tulog ka na rin? So nakakatuwa, may mga nakikita kong nagsusulat. Ayan si Ma'am Emmy nagsusulat, si Ma'am Jen. So thank you so much for taking notes. Naniniwala ako mas madali ninyong maipapasa ang learnings ng pinag-uusapan natin for tonight sa mga tao ninyo kasi kayo mismo, bukod sa naka-intune kayo sa training 100%, nagsusulat ka pa. So, dalawang beses ka natuto. Narinig mo yung boses ko at the same time, nabasa mo, sorry, nabasa mo yung sinusulat mo. So, thank you so much for taking up that extra effort. The same time, ang sabi ng may mga tinanong ng mga interviewee na mga sikat or mga billionaires na across the globe. So, ito kasing network marketing business is created 90% of millionaires and billionaires across the globe. Kaya nung may mga in-interview na mga successful na individual na, simulan natin si Bill Gates. Bill Gates is the founder of Microsoft. Familiar? Sa mga gumagamit dyan ng Microsoft Office? So, si Bill Gates ang founder ng Microsoft at sabi niya nung tinanong siya nung interviewee na given a chance na mawala sa'yo lahat, ano yung gagawin mo? Ang sagot niya, if I will start all over again, I would choose network marketing. So, kung siya nga, tinanong siya na kung magsisimula siya sa negosyo, ano yung gagawin niya? Network marketing yung pinili niya. Why? Kasi sa ibang bansa, sa US, pag sinabing network marketing, ano yung ginagawa mo, Emmy, sa buhay? Sasagutin ni Ma'am Emmy, ay, nagne-network marketing ako, nagne-networking ako. Ang sasabihin sa'yo ng mga tao doon, so mayaman ka pala. Kasi ang alam nila, when you are doing a network marketing business, ibig sabihin, ikaw nasa level ka ng mga successful individual. Ang sabi naman ni Warren Buffett, ba't kayo tumatawa? So, anong tawag nyo sa wallet? Wallet. Kasi parehas na spelling. Tama? So, kidding aside, tinitingnan ko lang kung gising pa nga kayo, kung talagang in-tune kayo. So, sabi ni Warren Buffett po, one of the best investment I've ever made. Network marketing today is more widely accepted than at any time in its 60 plus years history. So siya nga ang tanda-tanda niya na, pero lagi niyang sinasabi na one of the best investment he has ay yung pag-i-invest niya sa networking company. Warren Buffett is one of a multi-billionaire na tinatawag. Pero still, naniniwala siya sa sistema ng network marketing. So ito naman, the richest people in the world builds network. Everyone else is trained to look for work. Si Robert Kiyosaki, a Japanese author of Rich Dad, Poor Dad. Alam nyo yung Rich Dad, Poor Dad? Sa mga nag-training ng New Dealers Orientation, naka-attend ng New Dealers Orientation. Si Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, familiar? So he is a Japanese author. Sikat na, nagtuturo ng cash flow. Still, anong sabi niya? Yung mga mayayaman daw na tao sa buong mundo nagbi-build ng network habang yung iba naghahanap ng trabaho. Tama? So if you don't build your dream, other people will use you to build theirs. Tama-tama. So
kaya tinuturo? Sa ibang bansa, sikat ang network marketing. Sa Pilipinas lang, pag sinasabing nasa network marketing ka, ang babang nila lang at ang tingin sa'yo. Ang tingin sa'yo, recruiter. Tama, tama. Hindi naman tayo nagpapadala sa Japan. Hindi naman tayo nagpapadala sa Dubai. Sino dito, nung sumali sa EBC, pinakuha ng passport, pinadala sa Dubai? Wala pa naman, di ba? So, hindi tayo recruiter. Tama, tama. We are building our network. We are building our organization. So ano nga ba yung network marketing? Networking, you have to work your net for you to be the king of network marketing. So that is network marketing. So kilala ninyo si Donald Trump. Si Donald Trump is the former president of United States of America. So, si Donald Trump, in-interview siya, pero bago siya in-interview nito, hindi pa siya presidente. So, nung in-interview siya ng isang media anchor, sabi sa kanya ni David Letterman, what would you do if you lost everything and had to start over from scratch? Anong sabi ni Donald Trump? I would find a good network marketing company and get to work. Anong sabi ni Donald Trump? I would find a EBC company and get to work. Tama, tama. So, yung ibang umingiti. So, kidding aside, wala, kahit naman magsisimula siya ulit, wala pa si EBC noon. So, tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. So, sabi niya, I would find a good network marketing company and get to work. So, nung sinagot niya ng ganon, yung tanong ng TV host or ng anchor, yung mga audience nagsusumigaw, boo! Boo! Alam mo na ginawa ni Donald Trump? Tumayo siya, hinarap niya yung mga audience na nagbubu sa kanya at sinabihan niya, that's why I am sitting here and you are sitting out there. Kaya nyo ako pinapanood at kaya ako nandito ini-interview at kayo'y nanonood lang. Tama, tama. So imagine, Donald Trump is already a former president of the United States of America. Still, he has his own network marketing, the Trump network marketing. So kung sila nga millionaire and billionaires na, still, they are looking for a good network marketing business. At kung magsisimula man sila na maghirap ulit, mawala sa kanila lahat, still, they will look for a good network marketing business. So bakit hindi ikaw? Tama, tama. Bakit hindi tayo? Bakit hindi natin i-work out? Sila nga mayayaman na and still, they are willing to start over again through network marketing. Tama, tama. So the question is, ikaw, duda pa? Ano pa? Anong proof pa yung kailangan natin ilabas para maniwala ka na ang majority ng success ay nasa network marketing? Mas mabilis maging successful if you are in with a system na proven and guaranteed na yung success mo. And of course, why network marketing? Ayan, aralin lang natin bakit nga ba network marketing yung negosyong ginagawa natin. Ayan, so sa network marketing business, wait lang. Wait lang ha. Parang kulang yung ating slide. I-review ko lang saglit. Ayun. So, sige, continues. Sorry. Ayan. So, sabi dito, bakit network marketing? Ayan. Nakikita na ulit yung ating slide, mga Mima. Mga kapatids. Ayan. So, bakit nga ba network marketing? Ayun, lumabas na. Simulan natin. Bakit network marketing? Unang-una, kung i-compare to sa ibang opportunity sa labas, simulan natin sa employment. Employment sa traditional business and then let's compare it to network marketing. Okay lang? Nandyan pa kayo? In tune pa? So, so sa network marketing, pag-usapan natin yung capital and investment. Sa capital, ang magiging capital at investment mo kapag nasa employment ka
tuition fee for 16 years of studying. And yet, they never taught you how to become successful. Paano yayaman? So, sa traditional business naman, high capital, high profit, low capital, low profit, no capital, no profit. Alangan man. Kaya nakakatuwa yung mga taong nagtatanong. Pag in-invite mo sa EBC, ang unang tanong, may capital ba dyan? Gusto mo magnegosyo pero ayaw mo mga kapital, tuktukan kaya kita. Tama-tama. So, normal yan. Maraming magtatanong. But sa traditional business, matik yan. High capital, high profit. Low capital, low profit. No capital, wala ka rin kikitain. Sa network marketing, low capital, 999 pesos, pero high income potential. 3,998 or kahit 9,998 pa yan, magkano ang kaya mong kitain sa loob ng isang araw? 30,000 per day. Tama-tama. So, napakataas ng potential income, pero mababa lang yung capital, mababa lang yung risk. Punta tayong overhead expense. Sa employment, kapag nagtrabaho ka, kakain ka, mamamasahe ka, tama-tama. So, pag nag-traditional business ka naman, bukod sa meron tayong tinatawag na CAPEX, meron tayong tinatawag na OPEX. CAPEX is your capital expense. Yung unang ilalabas mo para mga kapital sa negosyong ilalabas mo or sa negosyong itatayo mo. And then, the expense will continue. Saan? Sa mga OPEX or sa overhead expenses, sa mga operational expenses na tinatawag. The office rent, staff salary, bills, supplies, and the likes. Tama? So pag nag-network marketing ka, mga kapital ka pa rin naman. May overhead expense ka pa rin naman. Ano yon? Pagkain, pamasahe, pagpupunta ka ng office, and the likes. Maniwala ka sa hindi ka pa nagne-networking, kumakain ka na eh. Tama-tama. Gumagastos ka na sa pagkain. So anong kinakatakot mo sa igagastos mo? Ganun din naman. Ang kaibahan lang ngayon, pag kumain ka, is may mga kasama ka ng members, may mga kasama ka ng leaders. So yan ang magiging operating expense mo lang. But then again, wala ka pa sa network marketing, nagtatrabaho ka man or kung ano man yung current na ginagawa mo right now, still, you expense on your eating or sa mga bagay na kinakain mo. Still, nag-e-expense ka sa pamasahe mo or kung may sasakyan ka sa gasolina. So what's the difference? The difference, mas magaan gawin yung network marketing. Risk, employment, stable, yet limited income. Napakataas pa ng competition kapag nasa employment ka. Sa employment, kapag ikaw yung pinakamagaling, kalaban mo lahat. Tama-tama. Pero sa network marketing, ang risk natin ay napakababa. Sa traditional naman, napakataas. Bakit? Dito tayo sa employment. Alam mo ba, when I was younger, ang pagkakaalam ko, when you have a job, you are stable. Kaya nga, laging sinasabi sa akin ng nanay ko, na malamang sinasabi din sa inyo ng nanay nyo, tama? Maghanap ka ng mapapangasawa na may trabaho. Because they know na when a guy has a job, stable ang buhay mo. Alam mo ba, natutunan ko, hindi din pala stable ang pagtatrabaho. Bakit? Nung tumama sa atin ang COVID-19, maraming tao ang nawalan ng trabaho. So doon ko napatunayan na hindi rin pala stable ang employment. Anytime, pwede yan mawala sa'yo in different circumstances. Pwedeng mabankrupt yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo, biglang magkaroon ng layoff, ikaw yung isa sa napiling aalisin, biglang nag-resign yung boss, nagkagulo yung kumpanya. Tama? So, hindi rin pala siya stable. At nalaman ko yon during pandemic time. Why? Because a lot of my colleagues nag-PPPM sa akin, hiring ba kayo? May kaya ka bang i-offer? Kasi nawalan ako ng trabaho, etc., etc. So, I realized that having a job will not guarantee stability. Tama-tama. Ngayon, punta tayo sa traditional business.
Sa traditional business naman, napakataas ng risk. Why? Sino dito may 60 million? 60 pesos mo. So, sino dito may 60 million? So, ikaw right now, may 60 million ka. Pwede ka mag-franchise ng Jollibee. Tama. Pwede ka mag-franchise ng Jollibee. So, ang Jollibee ba may mga operating expense? Yes. Meron kang mga ano dyan eh. May mga staff ka dyan na kailangan pasahurin. May mga equipments ka dyan na kailangan i-maintain. May mga supplies ka dyan na hindi pwedeng ma-zero stock. So, ibig sabihin, continuously napakataas ng risk. But why there are some of the Jollibee branches declared bankrupt or kaya nagko-close? So, pag nangyari yon, kumusta ang 60 billion? Tama. Again, in traditional business, high capital, high profit, pero high din ang risk. So, the good, better, best business. Good business, low capital, low income, low risk. Better business, high capital, high income, high risk. So, ang best business, low capital, low risk, high income. Diyan ngayon papasok si network marketing. Wala pa kaming nakita naglabas ng 3,998, 9,998, 999 na ngayon namamalimos na sa C5, namamalimos na sa EDSA. Wala pa po kaming nakita. Pero meron na kaming nakita, nakakasali pa lang, nakabenta ng 4 na pabango, ngayon nag-upgrade na. Congratulations kay Ma'am Jennifer. Tama. So, ibig sabihin, napakaganda pala ng sistema na meron si network marketing. Ngayon, pag-usapan natin ang skills. Sa skills ba? Sa employment ba? Kailangan mo din mag-training? Yes. Kasi once na pumasok ka sa negosyong, sa trabahong pinasok mo, aaralin mo din naman lahat eh. Tama. Aaralin mo kung nasa managerial position ka, aaralin mo from the bottom to the top. Ano yung mga kailangan inaasikaso, paperworks, etc. So ngayon, kapag nasa business naman, yung example ko na kanina, nag-franchise ka ng Jollibee, 60 million. Pinapatraining ka, paano magluto ng pate, puntahan mo? Yes! Kasi nag-invest ka 60 million. Hindi pwedeng wala lang yun. Tama? Aaralin mo. Gagawin mo. Magte-training ka. Bibigyan mo ng oras para matuto. Why? You invested a lot. So dito sa network marketing, alam mo ba kung anong skills lang ang kailangan mo? Your ability to relate to others. Hindi mo kailangan ng good looks. Tama? Hindi mo kailangan ng pleasing personality just to be part of network marketing. All you have to do ay magkaroon ka ng magandang pakikisama sa iba. Kasi yun lang yung tanging paraan para maging part ka ng network marketing. Matuto ka, ma-expand yung knowledge mo. At the same time, mas dumami yung network mo. Bakit? Sa network marketing, ang sabi nga ng mga billionaires natin, di ba? I can say how much is the cost of your net worth by looking on your network. Kung gaano karami yung taong gustong sumama sa'yo, ganun na kalaki yung kinikita mo. Why? Because we are in network marketing, mga kapatid. And network marketing is a building business. Tama? Is a people business. So you have to have the ability to relate to others. Naunawaan? Nagigets? Time. Kapag employment ka, pasok ka ng 8, labas ka ng 5. Tama. Ang working hours mo ay 8 to 5. Pero maniwala ka sa hindi. Hindi 8 to 5 ang working hours mo, kundi 5 to 8. Bakit? 8 ka ba diretso? Papasok ka na? Hindi eh. Gigising ka ng maaga. Gigising ka ng maaga para mag-prepare, para magluto, para maligo, magbihis, mag-makeup, etc. Babiyahe ka pa. So, ibig sabihin, mas maaga ka pa sa 8 gigising. Kasi yung in mo, dapat bago mag-alas 8, nasa opisina ka na para saktong alas 8, nakapag-biometrics ka na. Tama. Nakapag-time in ka na. So, ang talagang pasok mo, hindi 8 to 5, kundi 5 to 8.
12 hours a day. So sa traditional business, no work, no pay. Alangan naman, hindi ka mag-operate, wala ka rin kikitain for the whole day. Tama-tama. Sa network marketing, you have time freedom. Nasa sayo kung kailan mo gusto gawin yung negosyo at kung gaano mo kabilis gusto magka-resulta sa negosyo. It saves time. Your 30 years of being a worker can save you 27 years. 3 years lang, pwede ka magkaroon ng malupit na resulta dito sa negosyong ginagawa natin. All you have to do is to give time. Good news. Hindi ka naman nire-required na araw-araw dapat nasa office ka, na araw-araw dapat nasa Zoom ka. Ang sinasabi lang sa'yo, tuwing kaya mo, mag-attend ka. Tuwing able and capable ka, mag-office ka. Kasi nandun yung learnings. At kapag napuno mo na yung alkansya ng kaalaman, ang kasunod niyan, alkansya na ng earnings. Kaso, lagi kang wala Lagi kang hinahanap. Pero sa trabaho, takot ka malate, takot ka umabsent. Tama-tama. So, bakit hindi mo yun gawin sa negosyo na meron ka? Tama? Probability to achieve one's dream sa employment, sabi sa akin ng mentor ko, walang yumamang empleyado sa pagiging empleyado lang. Yung hindi mo sinasabayan ng ibang gawain. Why? Again, sa employment, napakataas ng competition. Sa employment, kapag ikaw yung pinakamagaling, talo ka kasi kalaban mo yung lahat. Kapag ikaw yung pinakamalupit, talo ka kasi pagkakaisahan ka. Kapag ikaw yung pinakamagaling, sisiraan ka. Hihilahin ka nila pababa hanggang sa matanggal ka. Tama-tama. So, sa employment, masyadong sinasabuhay ang pagkakaroon ng crab mentality na kapag ikaw yung magaling, galit lahat sa'yo. So sa traditional naman, relative to the success of the business. Depende kung ano yung negosyong tinayo mo. So kung ikaw, nagtayo ka ng negosyo na hindi seasonal, mas mataas yung probability of success. Pero kapag ikaw, yung tinayo mong negosyo is seasonal, after 3 months hindi na bumibenta, maniwala ka sa hindi mo rin makukuha yung success na gusto mo. Sandali lang. Ayan, natutuyo na yung lalamunan ko. And of course, sa network marketing, ang success probability to achieve one's dreams dito ay napakataas na. Napakataas ng success rate sa ganitong negosyo. Sabi ko nga kanina, 90% of millionaires and billionaires across the globe are product of network marketing. The question is, are you willing to be part of that 90%? Or you're gonna maintain the 10%? Tama? May iwan ka dun sa 10%. Kasi ako, personally, I want to be part of the 90%, which is the millionaires and billionaires across the globe na ginagawa at produkto ng network marketing. Ay, ang taray ni Ma'am Emmy, change outfit, di ba? So, ayan. So, at the same time, did you know, sabi dito, na network marketing exists in the United States for over 50 years. In year 1992, multi-level marketing or network marketing business strategy was considered legitimate business in the US in 1976. Ibig sabihin, ang tagal-tagal na pala ng network marketing sa ibang bansa. So bakit dito sa Pilipinas, takot na takot tayo kapag naririnig ang salitang networking? Tama? So ngayon, nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng knowledge, mas naunawaan mo, so mawawala yung fear mo na maging part ng 90%. Ano yon? Sila yung mga taong ginagawa yung network marketing. So bakit nga ba kailangan mo pumasok sa isang network marketing business? Because it was proven and tested that network marketing can change lives. Patunayan lang natin. This is Ma'am Joy Trinidad, former sales associate, employee to EBC 6-digit earner. Ginagawa niya yung negosyo and right now kumita na ng 100,000. Nakakasama sa mga travels
ng all expense paid ng kumpanya. This is Ma'am Ayen Espino, former factory worker, nagtatrabaho, ginagawa yung negosyo part-time, and right now, one of the EBC 6-digit earner. Tama-tama. So imaginein mo, isa sa mga ginagawa niya, pinapakuluan yung sarili niya, di ba? Ito, ang boring na niya, di ba? So the same time, Ma'am May Condes, full-time employee hanggang ngayon, nagtatrabaho full-time and part-time doing the business. Kumita na ng daang libo sa negosyong ito. Tama? Nakakapag-travel, hindi lang siya, kasama yung anak niya ng libre. Masarap? And Mr. John Melvin Lugto, former Jollibee employee, part-time Jollibee manager, Jollibee employee, part-time estudyante, and part-time EBC dealer. And yet, right now, kumita na rin ng daang libo. Nakakapag-travel. Tingnan nyo yung difference. Hindi lang bulsa yung lumaki. Pati siya. Tama. Pero, tawa kayo ng tawa dyan. Pero tingnan nyo yung difference. Right now, he has a team. At the same time, nakakapag-travel sa oras na gusto. So this is Mr. Rolando Espino, ang pogi, di ba? O, maskulado. Former construction worker. And right now, 6-digit earner ng kumpanya. Tama? So anong kayang gawin ng construction worker na hindi mo kaya? Baka ikaw graduate ka pa. Tama. Pero tandaan, wala sa tinapos ang success. It's 10 o'clock. Kung mapapansin mo, yung mga pinakita ko sa iyo are come from different walks of life. And yet, network marketing changed their lives. Tama. This is Miss Sarah Jane Calaton, former employee and business owner na din, and upcoming millionaire. Nagkaroon na rin ng mga auto sa ganitong negosyo. Nakakapag-travel, nakakasupport ng family dahil sa negosyong ginagawa natin. And of course, yours truly, Robbie Rose Bueno. I am a college dropout and upcoming millionaire. Ilang auto na rin yung nailabas sa ganitong negosyo. Ilang grupo na yung nabuo. Nakakapag-travel kahit saan ko gusto. Nakabili ng auto, nakabili rin ng asawa. Tama. Kidding aside. So, dito sa negosyong to, o diba? Tawa kayo ng tawa dyan. So, sabi ko sa inyo. So, at least alam kong gising pa kayo. Tawang-tawa si Ma'am Sophie sa kasi Ma'am Emmy. Kayo ha? So, dito sa negosyong to, maniwala ka sa hindi. Kahit pangit ka, pag nagkapera ka, may cute sa'yo. Kaya nga sa negosyo natin, 2 piyong nakukuha. Pera at pag-ibig. So kapag nagnegosyo ka, normal kikita ka ng pera. Pangalawa, kikita ka ng pag-ibig. Joke lang. sorry. Magkakaroon ka ng pag-ibig. So guess what? Ako, nadagdagan na ako ng 1 P. Meron na kaming panganay. May pairing bonus na. Tama? So, ito ang binabago. Ito yung mga bagay na binabago when you are engaged in network marketing. And syempre, di na tayo lalayo, our dear President Mark Anthony Lugto, anong sabi niya? Behind every successful person, there are a lot of unsuccessful years. Yung mga bagay na hindi mo nakikita noon. Ngayon, dating empleyado, pabalik-balik, papalit-palit ng trabaho, ilang taong OFW, undergraduate, and right now, founder of 2 company, Mr. Siomay at iba pa, and our EBC company. So anong bagay ang kayang gawin ng isang undergraduate na hindi mo kayang gawin? Anong sabi niya? Never give up on the person you want to become. Huwag kang mapagod sa pangarap mo. Nasa magandang industriya ka na. I-work out mo na lang. Nakuha? Naunawaan? Nakaka-inspire? Tanong, busy ka? Busy rin naman sila eh. Tama? Empleyado, ginagawa part-time yung negosyo. Pero bakit sila nagka-resulta? Tama.
So hindi ka busy. Hindi mo lang to priority. Good news, nasa tamang circle ka na. Nasa tamang kumpanya ka na. Ang malupit nun, nasa tamang industriya ka pa. Ang mas malupit pa nun, hands-on ang mga owners and top performing leaders sa negosyong to. Sasabay ka na lang. Nakuha? Sabi niya, ma'am, alas 10 na. Hindi ka pa rin tapos. Malapit na. Malapit na. Tapusin na lang natin to ng 5 minutes. Okay lang? 5 minutes? Tapusin natin ng 5 minutes. Pasagot naman kung okay lang sa inyo o gusto nyo mas maikli pa. O sige, 3 minutes. Tapusin natin ng 3 minutes. Okay, may mga umokay na in 3 days. Ha? Wala nang bawian. Umokay ka na ha. So, at the same time, ano nga ba yung mga dapat na tinatandaan mo or proper etiquette mo, proper mindset mo bilang isang beginner dito sa empowered business community? So ano yung mga dapat at hindi dapat na ginagawa mo? So this is a proper mindset of successful versus below average attitude ng isang beginner sa negosyo. So kapag ikaw, meron kang successful mindset or the payaman attitude, you are a good listener or open to opportunity. Pero kapag sa pahirap attitude naman, close-minded ka. Yung lahat ng strategy, pinakita na sa'yo, pero ang hirap mo ispilingin. Tama-tama. Yung lagi ka na lang may ribat, hindi ka nakikinig para umunawa, nakikinig ka para magribat, wala pang, hindi pa tapos yung mentor mo, may sagot ka na. Tama-tama. So, ganun ka kalupit. So, ganun ka ka-close-minded. Pangalawa, if you are on payaman attitude or successful individual, you are investigative. Investigador ka, nag-iimbestiga ka. Ano yung negosyong pinasok mo? Yung kumpanya, legal ba yan? Mukha lang po kaming illegal, pero yung kumpanya, legal na legal. Tama? Tapos, ang mga below average naman, naniniwala sa sabi-sabi. Uy, networking yon, recruit. Wala pa po kaming pinadala sa ibang bansa, hindi kami nagre-recruit. Tama? So, kapag ikaw nasa successful mindset ka, decision maker ka. Kapag ikaw naman nasa below average ka, wait and see. Sige, sasali ako pag yumaman ka na. Tama. Eh nung mayaman ka na, sige, kasi ang layo mo na eh, hindi na kita ma-reach. Tama. So kapag naman ikaw nasa payaman attitude, you're always in action. Nakikita ka lagi. Ginagawa mo yung negosyo. Lagi mong tandaan, gawin mo yung negosyo kapag may nanonood sa'yo, lalo na kapag walang nanonood sa'yo. Because that is integrity. Yung gawin mo pa rin, commitment and integrity, yung gawin mo pa rin yung bagay kahit walang nakakakita. Tama? And kapag ikaw naman pahirap attitude, missing in action. Jacob, saan ka na? Yung lagi kang hinahanap. Tama? Jen, asan ka na? Training na. Ang malupit nun. Kailan ka huling nag-attend ng Zoom? Hindi ko na po ay maalala, Your Honor. Tama? Kasi ang tagal-tagal mo na bago ka nagparamdam sa mentor mo. Gusto mong kumita pero ayaw mo magpakita. Tama. Tinamaan ka na. Masakit. Hindi para sa'yo yon. Guys, disclaimer lang. Hindi po ugali ng speaker or ng trainer magpatama or patamaan ka. Hindi naman namin gusto masaktan ka eh. Hindi para sa'yo yon. Sa katabi mo. So kung wala kang katabi, para sa'yo yon. So kailan ka huling nag-training? Kailan ka huling pumunta mag-office? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Kasi lagi ka kasing missing in action, MIA. Tama. Pag ikaw nasa payaman attitude, para sa'yo, time is the most precious thing in the world. Pero kapag ikaw nasa pahirap attitude, magdamag ka lang nakahiga, hanggang sa maghapon nakahiga ka pa rin. Sinasayang mo yung oras mo nang wala kang productivity. Guys, activity is different from productivity. Maaring busy ka, but the question is, yung pinagkakabisihan ba ikakayaman mo? Tama? So kung hindi naman, tantanan mo yan. Huwag ka magsayang ng oras mo. Alam mo ba, napakaraming plano ng kumpanya. So ipopromote ko na kahit wala pa. Mag-abang kayo, darating yung panahon, magkakaroon tayo ng Founders Podcast. Mag-i-interview tayo ng mga dealers, ng mga top performing leaders. Ang malupit nun,
pwede kayong mag-participate, magtatanong lang kayo, sasagutin natin lahat ng gusto nyong malaman sa negosyo na ginagawa natin at kung paano tayo mag-i-improve. So all you have to do is to don't waste time. Kapag may pinagawa si mentor, gawin. Huwag kang magtanong kung bakit. Pag sinabing talon, talon. Pag sinabing dapa, dapa. Kasi baka mamaya, ikakaligtas mo yun, nagtanong ka pa kung bakit. Eh di namatay ka tuloy. Tama-tama. So wag tayo magsayang ng oras. Payaman attitude. If there is a problem, finding solution or solution finder. Pahirap attitude, laging may problema sa opportunity. Binigyan mo na yung solution, problema pa rin yung nakita. Ang nakikita yung wala. Tama? Ang daming ine-extend na support ng kumpanya pero yung nakita mo yung pagkukulang. Power ka. Tama-tama. Ito malupit. Ginawa na namin lahat ng paraan na kaya namin. Pero hinahanap mo pa rin yung wala. Ang gusto mo pa rin yung hindi kaya. Tapos magtatanong ka, bakit wala kang resulta? O hindi ako galit. Galit na galit. Charot lang. Joke lang, joke lang. Hindi po ako galit. Nagre-remind lang na bilang isang leader, bilang isang business owner, you don't operate emotionally. You always operate logically. Mag-isip ka. Hindi laging puso pinapairal. Konting bagay iiyak. Konting bagay mag-aalibay. Konting bagay hahanap ng ikakaproblema. Tama? Kung ikaw, negosyante ka, mag-isip ka ng paraan. Hindi yung wala ka nang ang ambag, nagiging cause ka pa ng problema. Tama-tama. Guys, we are doing our business. Maraming tao na nangangarap na sana nasa posisyon mo ngayon. Maraming tao na gusto rin maging part ng community, but they don't have the means to be part. Pero ikaw andito ka na. Hanapin mo yung maganda. Lagi mong hanapin yung maganda, yung speaker kasi maganda eh. Joke lang, joke lang. Sabi nga, kota na to si Ma'am Robby. So kidding aside, in every situation na negative, hanapin mo lagi yung positive. Hanapin mo lagi yung maganda, yung makakatulong. Hindi yung lagi kang naghahanap ng mali, lagi kang naghahanap ng butas, lagi kang naghahanap ng ikakaproblema, lagi kang gumagawa ng problema. Tama, tama. So, guys, you want to be successful, have the payaman attitude. So, kaya, alam mo ba bakit maraming mahirap ngayon? Tanungin nyo ako sa comment section, bakit maraming mahirap? Sige nga, kung gising pa kayo, bakit sa tingin ninyo maraming mahirap? Ayan. Tama. Bakit maraming mahirap? Kasi marami din ang mahirap kausap. Tama-tama. Sinabi mo na lahat ng magaganda, yung masama pa rin ang hahanapin. Yung mali pa rin ang titingnan. Tama? Hindi man lang ma-appreciate yung bagay na ginagawa para sa kanya. Yung ginagawa ng company para sa kanila. Laging hinahanap yung wala, yung mali. We have all the trainings, you have all the resources, we have all the means. Kaya kapag hindi ka pa naging successful, ewan ko na lang. So, proper mindset, sense of ownership. Bilang isang negosyante, responsibility equals accountability equals ownership. And the sense of ownership is the most powerful weapon a team or organization can have. Guys, si EBC ay hindi lang po namin negosyo. The moment that you give 999, the moment that you send 3,998, 9,998, hindi lang namin to negosyo. Negosyo mo na rin to. Why? Again, we are building our network. We are building our foundation. We are building our organization. So ibig sabihin, part ka na ng organization, part ka na ng team. Maging responsable ka naman. Magkaroon ka naman ng sense of ownership. Tama? Negosyo mo rin to. And what is the company's loss is your loss. Gawin mo yung negosyo na parang ikaw yung founder nito. Mahalin mo yung negosyo mo at darating yung panahon, mamahalin ka rin nito. Ramdam na yan ng mga taong nakakasama namin. Yung mga taong naniwala sa amin nung panahong walang-wala kami,
Sila ang unang nagbe-benefit ngayon. Why? Natatapik sila every time aalis, every time mag-enjoy. Why? Because nung panahon kami yung walang-wala, sila yung nandyan. They have the sense of ownership. They are working out the business out of love. So gawin mo rin yun sa'yo. Kasi importante yun. Okay? At the same time is the most precious thing you have. So, it will save you a lot, actually. So, bigyan mo ng panahon. Bigyan mo ng oras. Hindi porke sinabi na kapag part ka ng network marketing, you have time freedom. Ginamit mo naman yung oras mo sa mga hindi makabuluhang bagay. This may serve as a reminder to you. You always give time to the activities that your future self will thank you for. Ako every time, alam mo ba, why ito sa mga hindi nakakaalam na ngayon araw-araw akong pupunta ng office. Yung iba baka nagtataka na bakit araw-araw ako nag-office kahit wala naman invite. Why? Because I am building my habit na everyday nasa office ako. Bakit? Sa office nakakapag-isip ako ng payapa. Sa office nagkakaroon ako ng peace of mind. Sa office, nagkakaroon ako ng brainstorming kahit mag-isa lang ako. Sa office, marami akong nakakausap na prospect. Sa office, marami akong activity. Nagiging productive ako. Nakakapag-isip ako ng mga ways and strategies para mas mapalago yung kumpanyang ginagawa natin, yung negosyong ginagawa natin. Bakit? Na-realize ko na pag nandito ko sa bahay, this is my comfort room. CR. This is my comfort zone. Kasi naman, bakit kasi may nag-type ng room tapos piniem up pa sa akin? Tinutulungan mo ako mag-isip ng word, mali. So this is my comfort zone. Yung higaan ko, kapag nandun ako, parang alam mo yon, heaven sa akin lagi. Hanggang sa magulat ka na lang, pagtingin mo sa labas, gabi na naman. Good news. Wala kang activity, wala kang productivity. Naubos lang yung oras mo kaka-cellphone, kakanood ng ng TikTok, piliin mong Inang Pilipinas, Asoka Trend, Sansanananan, Jaripaban, 'di ba? So pero wala kang nagawa to be productive for your own business. So proper mindset, starting today, promise yourself that you will give at least 2 to 3 hours of your time para sa negosyong ginagawa natin. And good news, dito sa 27, antibay nyo 27 na participants natin, thank you. I appreciate it that until now kasama ko pa kayo. Nagtitraining, nagko-communicate, nagpa-participate sa comment section. Maraming salamat. And one day, this time that you're investing sa training will gonna benefit you and your family. Amen? Amen. Ano? So at the same time, credibility of this industry. So kanina, pinag-usapan natin kung bakit network marketing at ang importance ng network marketing. Right now, pag-usapan naman natin yung credibility ng industry. So the pyramiding versus multi-level marketing, since lagi yan na pag-uusapan, every time na babanggit yung network marketing, sinasabi nasa pyramiding scheme ka. So pag-usapan natin, the distinction between the pyramiding scam and the MLM. Legality, 100% illegal ang pyramiding scam based on, o di ba gagamitan na natin ng batas? Ano? so kayo kasi So sa pyramiding scam, 100% illegal based on RA 7394 or Consumer Act of 1993, fools people and economic sabotage. So sa MLM, 100% legal based on RA 7394 or Consumer Act of 1993. You can research that, everyone. And the upcoming House Bill 5601, approved worldwide by DSA or Distributorship of the Association and the FTC through Fair Trading Act, FTA, of 1979. Helps people spread economic wealth. Bakit? Hindi kasi tayo gumagastos ng malaki through advertising. Kasi yung dapat na ginagastos mo sa advertising, binibigay na yon sa tao. At the more na maraming tao yung kumikita, it helps economic wealth. Madali yung ikot ng ekonomiya. Main income sources. Pyramiding scam is
income generated solely on the process of recruiting others into the pyramid. Table, exit. Magulat ka, nasa table ka na, tagal mo na, di ka na maka-exit. Tama? Kasi sarado na yung kumpanya. Wala ka nang nare-recruit. So again, hindi po tayo nagre-recruit dito ha. Sa MLM, income generated only by product sales, sales commission, multi-level sales. So dito sa ginagawa nating negosyo, laging sinasabi sa atin na di ba meron tayong uni-level sales bonus that you may stop sharing the opportunity pero kikita ka pa rin because your team may not stop using the product. So in that way, your income is assured. So di ba may ganun tayong part ng income? So dito, pinapaliwanag sa distinction natin sa ating credibility na ang ginagawa nating negosyo is more on product generated sales and commission sales. Primary purpose of recruitment, pyramiding scam, to earn recruitment-based fees. Pag na-recruit ka na, bahala ka na. Hanap ka din ng re-recruitin mo. Tama? Dito sa MLM, to build a stable network for product sales distribution. Kailangan mo makabuo ng network mo, makapagpalago ng organization mo para kahit dumating yung panahon, wala nang distributorship, meron pa ring retailer, meron pa ring reseller, meron pa ring nagbebenta at gumagamit ng produkto, yung income mo sigurado. Plan. Ang plano, get rich quick scheme sa pyramiding. Pero sa MLM, work program requires true and personal effort. So kahit anong sabi namin, nayayaman ka dito, kung hindi mo gagawin yung negosyo, wala din. Dito sa network marketing, kailangan mo pumukpok ng sarili. Hindi pwedeng get rich quick, mag-i-invest ka, and then bala na magpalago ng pera mo. Turn your 10,000 into 15,000. Tama? Tapos turn your 15,000 into headache kasi di mo na makontak yung nagpasali sa'yo. Tama. Pero dito sa negosyong ginagawa natin, pagkasali mo, there are several series of trainings na kailangan mong attendan. There are several ways of sales na ituturo sa'yo. Kailangan mo magbigay ng oras, kailangan mo mag-effort para matuto at gawin yung negosyo. May program, may sistema na sinusunod. Tama. Kaya nga may R2M level tayo Road to Millions. Unang kikitain mo, since 3,998 yung in-invest mo, 4K runner ka. Ito yung mga kailangan mong gawin. Walang get rich quick. Kapag ikaw pinangakuan ka na nang kikita ka agad pagka-invest mo, matakot ka na. Tama? Hindi MLM yon. Business entry and exit barriers. Kapag pyramiding scheme, high cash out, excessive front loading, no buyback policy. Sa atin sa MLM, low ang cash out, low or no front loading, buyback guarantee, value for money, product service, value far less than the cash out. Pero dito sa MLM, 100% fair value exchange. Income sustainability, income stops when recruitment stops. Yan yung sinasabi ko. Pag na-recruit ka, kailangan mo rin mag-recruit. Table, exit. Kapag ikaw wala nang na-recruit, di ka na maka-exit. Tama? Kawawa naman yung mga sumali sa'yo. So dito sa MLM, residual income continues with repeat sales with or without further recruitment. Kahit ikaw lang continuously ginagamit mo yung produkto, meron ka pa rin kikitain. Nakakatuwa, si Sir Jacob may mga posting yan sa Facebook. Nag-post lang yan ng link. Wala siyang napasali pero dahil may bumili ng product niya, kumita siya. Training. Pyramiding scheme, no training program or expensive or compulsory training. Kailangan mo pa magbayad para matuto ka. Dito sa MLM, we provides a training program. Kaya nga tayo nandito Kaya nga tayo magkakasama ngayon Kaya nga tayo ginagabi. Kaya nga ako namamaos Tama. Kaka-training sa inyo. But, mula nung nagsimula ako, hanggang ngayon, ang taas pa rin ng energy ko. Bakit? Because we are loving what we are doing. Ang sarap kaya bumuga ng learnings. Tama. Bakit? Kasi katulad nyo, nakikinig lang din kami before and how we wish to be the highest paid speaker too. Kaso ngayon, nagbibigay kami ng value. At yung in-invest ninyo, we assure you that we will provide
value. Hindi man kayo kumita ng mabilis, pero naniniwala ako na tututo kayo ng mabilis. At maniwala ka sa hindi, lahat ng matututunan mo sa network marketing ay magagamit mo sa buhay mo. Tama? It may become your survival kit pagdating ng panahon. Regular product movement sa pyramiding scheme, few retail sales and high cost, slower moving products. Dito sa atin, consumable, reasonably priced, quality products. Saan ka nakakita ng perfume? Oil-based. Mataas ang oil-based percentage. Ito malupit. Awarded by Q Asia Magazine. Not only the company who catered it, but also the brand itself. Awardee. Tama? So let's congratulate EBC brand. Awardee, tumatanggap na tayo ngayon ng award from Q Asia Magazine. Fast-moving product. Highly consumable. Hindi mo kailangan maghanap ng may sakit para makabenta. Hindi mo kailangan umanap ng pangit para pagandahin. Dito, ang negosyo natin, basta may ilong, target market. Tama? Kasi yung binibenta mo pag eh. The question is, ilan sa kakilala mo ang may ilong? Tama? Tama? So, ibig sabihin, napakadali ng negosyong ginagawa natin. As long as may ilong ka, mabibentahan kita. Tama. So, you see, you are in the best industry and the best company there is. Pricing. Pyramiding scheme, it was overpriced. MLM, reasonable and acceptable price. Imaginein mo, 2 beses awardee, pero mabibili mo ng 249, 189, san ka pa? EBC na. Tama. Tama? Ito pa malupit. 149 lang kung member ka. Baka naman. Tama. Gusto nyo ba taasan? Taasan natin. Pwede naman. Tama? So, you are in the best company. Sinasabi ko sa inyo. Marketing. Multi-level but not marketing. Why? They have only the steps of recruitment, pero hindi naman talaga nila minamarket ng tama. Hindi siya marketable ways. Kasi nakakahiya. Kapag anong sasabihin mo, sali ka na, table, exit, tapos hindi mo na alam kung paano i-exit. Pero dito sa MLM, marketing through multi-levels. May mga stair steps tayo na kailangan daanan at the same time aralin for you to be part of the millionaire circle, 6-digit circle, car achiever, at the same time top performing leaders. All you have to do is to be in tuned, to give also your 100% in the business that we have. Naunawaan? So pinag-usapan natin yung credibility ng industriya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang credibility mo bilang EBC dealer. So, ngayon tayo magkakasubukan. Mag-open kayo ng camera. Ayan, sa mga gising pa. So maraming salamat kila Ma'am Rita, kila Ma'am Maria Ana, Ma'am Virgie, Ma'am Jen, kila Ma'am Elsie Marie, Ma'am Sophie, Sir Dads, ayan, kila Ma'am Annalisa, kila Ma'am Emmy, kila Sir Jacob na until now nakabukas pa rin yung camera at nakaharap talaga sila. So thank you so much. So pag-usapan natin ang credibility mo bilang dealer, bilang EBC dealer. Guys, hindi ka pa ba mamomotivate? Anong meaning ng EBC? Empowered business community. You are part of empowering individual. So dun pa lang, maging proud ka na, nakakataas ng credibility. Nasasabihan ka, ano yung EBC? We are the group of empowered business community. Welcome to the club. Tama. So, ang credibility ng isang EBC dealer or EBC leader, first and foremost, they are focused. Ano ibig sabihin ng focus? Follow one course until successful. Guys, you joined network marketing. Wala ka naman sa net joining. Tama? Nasasali ka lang ng sasali sa iba-ibang network marketing. Para kumita, you have to work your net. Tama? You have to build your network. Hindi magne-net joining ka lang. Ang malupit nun, net jumping ka. Patalon-talon ka ng kumpanya.
niya. Maganda daw kitaan dito, dito ko. Maganda daw kitaan dito, kakabukas lang dito ko. You have to focus. The more na focus ka sa ginagawa mo, the more, di ba, tawag doon, clarity. Kapag clear ka sa path na tinatahak mo, result will come to you. There is power in clarity. At ang clarity nagsisimula yan through focus. Kapag alam mo ano yung tinatarget mo, alam mo ba, pioneering si EBC. Sa mga couple dito that you are both doing the business, maging goal ninyo to be the first EBC couple millionaire. Sa mga single dito, i-goal mo to be the first single milyonaryo. Tama. Sa mga, alam mo, ang daming, si Ma'am Sophie andito for tonight. I-goal mo na you will be the first EBC teacher millionaire. Maraming, alam mo ba, pwedeng makalimutan yung ibang sumunod na millionaire eh. Pero yung unang nakagawa, hindi eh. Kaya nga hanggang ngayon, tanda mo kung sino yung unang umapak sa buwan eh. Pero yung pangalawa, hindi mo nakilala. Tama-tama. Kaya nga tanda mo sino yung nakauna sa iyo eh. Kasi hindi nakakalimutan yung first. Tama-tama. So you focus. You focus on the goal. Eyes on the prize. Kasi darating yung panahon, hindi ka makakalimutan ng tao. So as an EBC dealer, you promise it to yourself, I'm gonna follow one course until successful. Huwag mong sukuan. Anong sabi nung quote kanina sa picture ng presidente natin? Never give up on the person you want to become. So if you want to be the first single millionaire, the first couple millionaire, the first couple car achiever, so be it. All you have to do is to focus. Tama? Ang malupit nun, ikaw at ang yung buong pamilya mo nagnenegosyo. Ang malupit nun, sabay-sabay kayo nag-M Club or nag-Millionaires Club. You are the very first family millionaire. Sarap. Magpo-focus ka lang. Tama? Pangalawa, credibility of EBC dealer, integrity. Gawin mo yung negosyo kapag may nakakakita, lalo na kapag wala. Kasi hindi naman to negosyo lang namin, negosyo mo rin to. Kung ano yung pinangako mo sa mga downline mo, sa mga pinapasali mo, gawin mo. That is integrity. We are gonna do whatever we can to lift this company to its greatness. Pero sana ikaw din. Nakuha? Nakuha? Trustworthy. Being an EBC dealer, kailangan mapagkakatiwalaan ka. Huwag kang magpapasira sa halagang 999. Huwag kang magpapasira. Huwag kang magpapakilala sa pangalan ng pera, utang na loob. Yung pera, nahahanap yan. Pero yung pangalan mo, mag-isa lang yan. Huwag mong hahayaan masira ka dahil lang sa 3998. Dahil lang sa 9998. Tama? Tama. So okay lang ba? We have to be trustworthy enough para hanggang dulo magkakasama tayo. Tama? Ayaw sana namin mabalitaan na si Sir Jacob pinatulpo na kasi in-scam yung 3998. Be trustworthy. Gawin natin yung negosyo ng moral, ethical, at walang inaapakang tao. Okay lang? Okay lang? Kaya? Kaya? Bilang isang EBC dealer, kaya mong gawin yung negosyo ng moral, ethical, at hindi mo kailangan mang-apak ng tao? Kaya, kayang-kaya. Kayang-kaya. Again, you are part of empowered business community. Kaya mo yan. Self-oriented, if you want to earn PHP, do PHP. PHP stands for Philippine Money. PHP also stands for People Helping People. Network marketing is guaranteed to change your lives. So ikaw, bilang tao, you have also the power to change lives for the better. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng buong mundo, pero kaya mong magbago ng buhay ng isang tao. All you have to do is to help them. Help them build their business. At maniwala ka sa hindi,
people will also help you. Ano ang pinaka main rule to be successful? Help enough number of people achieve what they want and you're gonna achieve yours. Di ba? Tumulong ka sa ibang tao, ma-achieve yung gusto nila. Maniwala ka sa hindi, ma-achieve mo din yung para sa'yo. So that would be the end of our training for tonight. I hope nakapag-impart tayo ng wisdom sa inyo at the same time, natuto kayo. Ayan, so marami